handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Pinapasalamatan, O God. Hallelujah. Hallelujah. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilang pangalan mo, Panginoong Yesus, minsan pa nagpupurit na papasalamat po kami, Panginoon, sa umaga po na ito, sa oras at pagkakataon na muli niyo po kami pinagsama-sama, pinagtipon-tipon, upang awitan ka, papurihan ka, Panginoon, at bisa pa makapakinig po kami na yung banal na salita. Salamat po, Panginoon, sa isang buong linggong singkad, Panginoon, na di ka nagkulang sa amin. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong habag at awa, Panginoon, kaya po kami naririto dahil sa iyo, Panginoon, para po sa iyo, O God. O Diyos, sa umaga pong ito, patuloy po namin
Itinataas at pinagkakatiwala ang iyong gawain. Ikaw nga po ang Diyos na manguna sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Ikaw po ang maging sentro ng gawain pong ito, Panginoon. Wala nga pong ibang malugod, wala pong ibang maitaas, matanghal, Panginoon, sa oras pong ito, kundi ang pangalan mo, Panginoong Yesus. Patuloy po kaming lumalapit, Panginoon, sa iyong banal na harapan at inaamin po ng bawat isa po sa amin na kami po ay nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa po sa amin. Katulad po na aming awitin, Panginoon, kanina. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pusong dalisay, Panginoon. Nang sa gayon nga po, malaya ka pong makakilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin at lahat po ng aming awiting handog para sa iyo, Panginoon. Tunay nga pong makaabot, Panginoon, sa iyong banal na trono, O God. Muli, Panginoon, patuloy po namin itinataas at pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos. Ang anak mong gagamitin mo upang magpahayag na yung banal na salita. Kayo po, Panginoon, patuloy na maghanda sa Kanya, Panginoon. Ihanda niyo po Kanyang puso, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng knowledge and wisdom na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Upang sa gayon, sa bawat kataga ng iyong mga salita na Kanyang babanggitin, tunay nga po, Panginoon, na ito'y naayon sa iyong banal na kalooban at wala po siyang ibang maitaas, Panginoon, walang ibang makita, Panginoon, kundi ang iyong kaningningan, Panginoon, at ang iyong glory, Panginoon, sa Kanyang buhay. O Diyos, patuloyin po na tinataas sa iyo, Panginoon, maging kami pong makikinig, Panginoon, yung mga salita. Bigyan niyo po kami ng bukas, Panginoon, na puso, Panginoon, na handang tumanggap na yung mga salita. At bukas na isipan, Panginoon, nang sa gayon nga po ay tunay na maunawaan po namin ang bawat kataganan ng mga salita. At hindi lamang po namin ito mapakinggan, Panginoon, bagkus, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-share din po ito sa iba at maisagawa po namin ito sa aming buhay, Panginoon. O Diyos, patuloy po namin itinataas muli, Panginoon, ang iyong gawain mula sa umpisa hanggang sa matapos. Ang iyong banal na presensya po ng iyong banal na Espiritu ang patuloy na lumukob sa bawat isa po sa amin, O God. Muli sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papurit, pagsamba, pagdakilat, pasasalamat sa tanging pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Atin pong palakpakan ng ating Diyos. Nawa, ang bawat isa ay magkaisa na umawit ng papuri kay Yahweh. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Hallelujah. O Diyos, patuloy namin pinupuri ang inyong walang hanggang katapatan. Hallelujah. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y ilagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, sa'yo lamang, O Diyos. Kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag
iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Diyos, purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Dakilain ka ng inyong church. O God, hallelujah! 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 Purihin ka, Panginoon, ating pong palakpakan ang Diyos na ating sinasamba. Hallelujah! Hallelujah! Ang bawat isa po ay magbatian sa presensya ng ating Panginoon. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Alam ko sa iyong mata na ika'y masaya. Muli na naman tayo nagkasama-sama upang umawit, magpuri sa Kanya'y sumamba. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Puso ko'y nagagalak na ika'y makita. Sarap ng feeling, di ba? Pagsama-sama lagi pinupuri siya. Di sarap ng feeling ko na ika'y kasama ko. Sabay na umaawit, sabay na sumasamba. Sarap ng feeling, di ba? Pag tayo sama-sama. Sarap ng feeling, di ba? Pag tayo sama-sama. Sarap ng feeling, di ba? Pag tayo sama-sama. Hallelujah! Magandang umaga po. Para po sa ating verse sa umagang ito, inaanyahan ko po na ating buksan ang ating Biblia sa Jeremiah, chapter 20, verse 7 to 9. So, inaanyahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo. Diyan po sa mga nasa online, kung kaya po, maaari ko po kayong anyayahan na tumayo po tayo para po sa paggalang po sa salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi sa Jeremias. Yahweh, ako'y iyong hinikayat at naniwala naman ako. Higit ka nga kang malakas kaysa akin, kaya ikaw ay nagwagi. Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtatawanan. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan pagkawasak, pinagtatawanan nila ako, hinahamak, sapagkat ipinapahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sakaling kong kakalimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita.
apoy na nakakulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. Salamat po sa ng Diyos. Praise God. Ganda pala nun sa Tagalog. Ang bira. Ang ganda pala nun sa Tagalog. Parang dapat pala sa Tagalog ko siya binasa. Parang nag-goosebumps ako ng konti. Ganda pala nun sa Tagalog. Anyways, praise God. Hello po sa inyo dyan, sa mga kapatid po natin dyan online, sa Zoom, sa Facebook, sa mga taga-Pangasinan, at baka may mga manood sa Oman, hello po dyan. At dito po sa inyo sa Palmera, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Handa na po ba kayo makinig po ng salita ng Diyos? Ready na po yung inyo pong mga Bible? Ayan. Para po dun sa hindi nakakaalam, Jeremiah chapter 20, verse 7 to 9. Bagamat sobrang ganda niya sa Tagalog, basahin ko pa rin siya sa English. Baka kasi may mga English speaking dito, so hindi nakakaintindi ng Tagalog. Basahin natin sa English. Ayan. Jeremiah 20 verse 7 to 9. O Lord, you deceived me and I was deceived. You overpowered me and prevailed. I am ridiculed all day long. Everyone mocks me. Whenever I speak, I cry out, proclaiming violence and destruction. So the word of the Lord has brought me insult and reproach all day long. But if I say, I will not mention him or speak anymore in his name, his word is in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it in. Indeed, I cannot. Tayo pong lahat ay muling dumulog sa Panginoon. Lord, marami pong salamat po sa inyo sa umaga pong ito, Panginoon Lord God, na kami po inyo pong pinagsama-sama. Kalakasan, Panginoon, ibinigay niyo po sa amin at kami po ay nandito makapakinig po ng inyo pong mga salita. Gamitin niyo pong inyo pong lingkod na maging pong instrumento sa pagbabahagi po ng inyo pong mga salita, Lord God, at anumang bagay, Panginoon, na hindi po para sa inyo, Panginoon Lord God, ay patuloy niyo pong pakaayusin, Panginoon, sa aming pong mga puso at anumang mga bagay na nais niyo po, Panginoon, na aking pong masabi, ay gabayan niyo po ako, Panginoon Lord God. Patawarin niyo nga po at itago niyo po ako sa inyo pong likuran, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Bago po ako magsimula, naalala ko po yung isa pong kwento po, no? Na akin pong nabasa. I hope magets po ninyo yung story. Meron pong isang miyembro na tumawag po sa pastor, no, sa kalagitnaan po ng gabi at sinabi pong, Pastor, our church is on fire, no? On fire not in terms of worship, not in terms of praying, not in terms of preaching, but literally nasusunog po yung simbahan. So dali-dali po pumunta po itong pastor doon sa church para po tignan kung ano po yung kalagayan at totoong nasusunog nga po. Habang inaapula po yung apoy, may nakita po siya doong isang businessman na ini-invite niya na to sa maraming pagkakataon pero hindi pumupunta yung businessman na yon. Nung natapos po yung sunog, nilapitan niya po kaagad yung businessman. Sabi niya, Brother, this is the first time na nakita kita dito sa church. The businessman replied, sabi po nung businessman, Opo, Pastor, first time ko lang din po kasing nakita na yung church po is on fire. No? Ouch! Burn si Pastor. No? Ano kaya tong fire na binabanggit ng businessman? Na pareho sa binabanggit po ni Jeremiah sa chapter 20 verse 9, ang sabi niya po doon, His word is in my heart like a fire.
a fire shut up in my bones. Sa Tagalog, nakalimutan ko yung Tagalog, parang mas maganda yun eh. Be, dito ka nga, pabasa nga na. Ready ka? Dapat ikaw yung may hawak ng mic. Yan. Pabigkas lang ulit nun sa Tagalog. Wala akong Tagalog dito. Apoy na naglalagablab, yung pala yung word na yun. Apoy na naglalagablab sa loob ng aking buto. Yung ba yung sinabi? Sa loob ng aking buto. Kasi dito, shut up in my bones. Yung pala yung apoy sa loob ng kanyang buto. Parang naglalagablab na apoy. Ano po? Ito ba yung apoy na binabanggit po ng businessman kanina? Sa kinuwento po natin. No? Mamaya, i-dig deeper po natin yan ng mas maigi para po mas maintindihan po natin. But before that, I want you first to understand the background of this book. So, siyempre, titignan po muna natin sino ba si Prophet Jeremiah. Tignan po natin yung konting background niya. May kita po natin ito sa chapter 1 ng Jeremiah. Pabasa po ako sa Tagalog. Verse 4 hanggang 9 na. Jeremiah chapter 1, verses 4 hanggang 9. Jeremiah chapter 1 verse 4. Sinabi sa akin ni Yahweh, pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Verse 6, sinabi ko naman, Yahweh, hindi po ako marunong magsalita, bata pa po ako. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka. Sinusugo kita kaya't humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo. Huwag mo silang katatakutan pagkat ako'y sasa iyo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos iniunat ni Yahweh ang kanyang bisig, hinipo ang mga labi ko at sinabi, hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ayun. So kung titignan po natin yung background po nito, bata pa lamang po wala pa sa sinapupunan nung kanyang magulang, si Jeremiah, ay kilala na po siya ng Panginoon. Nakikita po natin kung paano po kumilos ang Panginoon sa buhay po ni Jeremiah. Hindi pa po siya pinapanganak, nasa sinapupunan pa lamang po siya ng kanyang ina, kilala na po siya ng Diyos. No? Bago pa po ang lahat, siya na po ay sineperate po ng Panginoon at inappoint bilang isang propeta. Okay? Sinabi po sa kanya ng Panginoon na siya po ay appointed to be a prophet. Bilang tugon po ni Jeremiah, sabi niya po, Panginoon, bata lamang po ako. Di ba? Madalas natin itong naririnig pagka yung mga usapan sa mga kabataan. Di ba? Huwag mo sabihing bata ka lang. May purpose ka sa loob ng church. Ganito po yung hugot po ng mga ibang teacher or preacher or pastor no, pag ginagamit po nila ito. No, so Jeremiah po, nagsabi po siya sa Panginoon, Panginoon, bata lang ako, hindi ko po ito kaya. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Huwag mong sabihing bata ka lang. Okay? Sasamahan kita, tutulungan kita. Okay? Yun ang sabi niya. Sa English, do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Kung titignan po natin dito, gusto ko pong i-highlight po yung word na I will rescue you. Mamaya, mas maiintindihan po natin. Basta as of now, tandaan po natin yung word na I will rescue you. Tutulungan kita. Okay? Ipagtatanggol kita. Okay? Yun yung gusto kong tandaan po mamaya, maiintindihan natin kung bakit ko po yun gustong i-highlight sa oras pong ito. So nakikita po natin, binibigyan po ng mission po si Jeremiah na maging tagapagsalita po ng Panginoon. Bagamat siya po ay bata, siya po ay pinili at sinamahan po ng Lord to prophesy God's word. Okay? Ayaw ni Jeremiah kasi iniisip niya bata siya eh. Okay? Sabi po dito ng Panginoon, then the Lord reached out His hand, okay? Ni-reach out po ng Panginoong Diyos yung bibig ni Jeremiah at sinabi niyang, my word, ito rin po, tandaan po natin my
word is in your mouth. Okay? Ito pa po ang isa pong gusto ko pa pong i-highlight sa inyo. Ang salita po ng Diyos ay inilagay po sa bibig ni Jeremiah. Okay? Tandaan po natin, ito pong kinakausap po si Jeremiah, binibigyan po siya ng misyon ng Lord. Okay? At first, no, hesitant siya, pero tinanggap niya po. Kung titignan pa po natin sa mga susunod na chapter, hindi ko na po babasahin, pero mas maganda po na pag-uwi nyo po sa bahay ay mabasa nyo pa po yung mga sumunod na chapter, hindi po magiging madali yung mission po ni Jeremiah. Hindi po siya magiging madali. Sinabi po dito ng Panginoon kung ano po yung mga gusto niya pong ipasabi sa bayan po ng Juda. At ito pong mga sasabihin niya is impending judgment po para po sa kababayan po ni Jeremiah. Kaya ganun na lamang po yung bigat ng magiging trabaho ni Jeremiah. Pero at first, no, pag binibigyan tayo ng appoint or may binibigay na ministry, may binibigay na ministry si Pastora Jane or si Tatay Mar sa atin, at first, no, minsan siguro nagiging hesitant tayo, hindi natin kaya, no? Pag sinasabi ng nanay, halimbawa na ganito yung magiging ministry mo, no? At first, sasabihin mo, parang di ko kaya. Sasabihin ni nanay, hindi, kaya mo yan. Tulungan kita, no? May isip mo na, o kaya sasabihin ni nanay, medyo mahihirapan ka lang ng konti kay ganito or sa ganitong sitwasyon, no? Pag sinasabi ni nanay na parang, at first, mahirap. Pero nung sinasabi yun ni nanay, parang natatawa kayo, parang based on experience to. No? Example lang. So, pag sinasabi yun ni nanay, at first may kita, hirap na, no? Hirap, ang hirap. Pero tatanggapin nyo, di ba? Kasi wala kayong choice. Tatanggapin nyo. At first, iisipin nyo, parang, ang hirap eh. Pero pag nandun na kayo mismo sa kalalagayan at na-i-experience nyo na yung problema or yung mga struggles, ibang usapan na yun dun sa time na iniisip mo pa lang. Kaya ganun na lamang po yung kalalagayan ni Jeremiah. Kaya yung first point na makikita po natin dito sa sitwasyon po ni Jeremiah, yung inner struggles ni Jeremiah. Tignan po natin, no? Kung aakyat lang po tayo sa upper verse ng chapter 20, ako na lang po magbabasa nito, no? Sa chapter 1, gusto ko pong ipakita sa inyo kung ano po yung inner struggle ni Jeremiah. When the priest Pashur, son of Immer, the chief officer in the temple of the Lord, heard Jeremiah prophesying these things, he had Jeremiah the prophet beaten and put in the stock at the upper gate of Benjamin at the Lord's temple. Sige po, pasok po kayo. Welcome po. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ayan. Hello po sa inyo. Welcome. Bigyan niyo po sila ng mauupuan. Ayan, praise God. So kung titignan po natin, yung inner struggle po ni Jeremiah bago po umabot sa chapter 20, no? Pagkatapos po ng chapter 1, sinimulan po sa chapter 2 hanggang 20, makikita po natin doon yung mga paghihirap na ginagawa po ni Jeremiah. Doon ko po, kung titignan po natin, bakit po ba binibigyan ng gantong propesiya ng Panginoong Diyos si Jeremiah? Kasi po ang bayan po ng Juda ay makasalanan. Paano pong makasalanan, mga kapatid? Paano pong makasalanan? Yung bayan po ng Juda, sinasabihan po ng Panginoon that they are adulterous generation. Ibig pong sabihin ng adulterous, sila po ay nangangalo niya. Ibig sabihin, pag sa panahon po natin may asawa ka na, tapos naghahanap ka pa ng ibang tao na mamahalin. Bukod sa asawa mo, naghahanap ka pa ng other terms, kabit. Okay? Sorry for the word, but that's the word. Ibig sabihin, pinapakita dito na sa first na makikita nyo po, sila po ay naniniwala sa Diyos. But on the other hand, sila rin po ay naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. They even do child sacrifice, no? Naghahandog sila ng
bata, pinapatay nila, tapos hinahandog nila kay Baal. Ganon sila kamakasalanan. Tapos yung pinaniniwalaan nilang Torah, yung utos po ng Diyos, no, binabaluktot nila for their own benefits. No, para sila po yung magbe-benefit dun sa batas na inutos sa kanila ng Lord. Ano? So ganon sila kasama, kaya ang sabi po sa kanila ng Diyos, no, na pinapasabi kay Jeremiah, sabihin mo sa kanila, magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. At dahil kung hindi sila magsisisi sa kanilang kasalanan, sila ay mapapahamak, magbibigay ako sa kanila ng judgment. No? Hindi ito katulad nun sa panahon ni Jonah, no, na nagpunta siya sa Nineveh, nung sinabi niya, magsisi kayo sa mga kasalanan niyo, kung hindi, kayo ay paparusahan ng Diyos. Di ba? Anong ginawa nila doon? Nagsako sila sa kanilang mga sarili, tapos inaccept nila yung pagiging makasalanan nila, kaya sila ay na-save. No? At this time, ito pong bayan ng Juda, ayaw pong makinig sa sinasabi po ni Jeremiah. Baliktad naman. Ayaw nilang tanggapin na sila ay makasalanan. At bukod pa doon, ito po masakit. No? Bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang inutusan po ng Diyos, no? Ito po masakit sa struggle na nararanasan ni Jeremiah. Hindi na lamang po mentally siya nasasaktan kasi bagamat siya po ay nagsasalita, siya po ay hinahamak, pinagtatawanan, ano? Pagka nag-share siya ng Word of God, pinagtatawanan siya ng mga kababayan niya, no? Hinahamak siya. But this time, sa chapter 20, siya po ay pinagulpe. Physically hurt na po si Jeremiah. Actually, masakit yung yung mga words na bibitawan sa atin, no, pag naglilingkod tayo na ginagawa natin yung pinakamabuti natin, tapos kung ano-ano pa yung maririnig natin sa kapwa natin, masakit yan di ba? Pero pagka physical, no, masakit din yun at the moment. Yung mental kasi hanggang bahay naiuwi mo, yung physical, band-aid, tapos tulog, pahinga, no? Pag nagulpi ka, pa-doktor, masakit din. Pero para sa akin, mas masakit talaga yung physical, yung mental, no? To be honest. But this time, masakit na nga yung physical mo, masakit pa yung mental mo, parang grab, Lord, kung lalagay na ako sa katayuan ni Jeremiah, Lord, sakit na Lord sobra na sila. Parang ganun di ba? Kaya dito may intindihan natin mga kapatid, kung ano po yung pinagdadaanan ni Jeremiah sa verse 7. Sa verse 7. Pabasa nga ako ulit ng 7 lang, please, sa Tagalog. Nagustuhan ko talaga siya. Chapter 20, verse 7, Yahweh, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Iyon. Pinagtatawanan ako ng bala na maghapon sila'y nagtatawa dahil sa akin. Iyon, okay na yun. So, hinikayat siya ng Diyos. Actually, sa English, ang sabi po doon, O Lord, you deceive me, and I was deceived. No? O Lord, you deceive me, and I was deceived. Kung pinost po ito ni Jeremiah sa Facebook page niya, malamang sa malamang, nabash na siya ngayon. Sasabihin niya, hindi deceiver si God. God is not a deceiver God. Tama? Hindi. Diba? Pero kung kayo'y nakasas sa kalalagayan ni Jeremiah at kayo'y nagulpe, kayo ay nasaktang pisikal, iiyak talaga kayo. Lord, ano ba naman itong buhay ko? Ang sakit-sakit na. Diba? Pagka nandun kayo sa kalalagayan niya, pero kung yun lang ang babasahin niyo, Oh Lord, you deceived me and I was deceived. Theologically speaking, hindi deceiver si Lord. Ang deceiver si Satan. No? Pero kung titignan nyo, contextually speaking, huwag nyo basahin yung 7 lang. Tignan nyo yung 20, verse 1, hanggang dun sa verse 9. Para maintindihan nyo kung anong kalalagayan niya. First thing na dapat maintindihan nyo mga kapatid na matututunan nyo kay Jeremiah, embrace honesty with God. Pag humarap ka sa Lord, hindi mo sasabihin na, Lord, kaya ko to. Malakas ako Hindi naman ganun, di ba? Most of the time, kapag ikaw ay nahihirapan, Lord, hirap na ako. Ano ba naman itong buhay? Kukunin mo na lang kaya. Di ba ganyan tayo manalangin sa Lord? Yung totoong sumasamba sa Diyos, dapat honest ka sa Lord. Hindi mo kailangan pakitang malakas ka sa Lord.
No? Alam naman ng Lord yung kalalagayan natin eh. Hindi mo kailangan maglakas-lakasan. Tandaan po natin, kaya pong tanggapin ng Lord yung mga question, struggles, and doubts ng bawat isa po sa atin. Imbis na sa social media tayo nagpo-post ng mga rants natin, na mga galit natin sa kapwa, nung nararamdaman mo, gusto ko nang mamatay, post mo ngayon sa Facebook, tapos magme-message sa'yo lahat ng mga kapatid mo, kaibigan mo, okay ka lang ba bro? Ganun eh, no? Yung pala, naghahanap ka lang pala ng atensyon, no? Wag ganon. No? Kasi most of the time, mami-misinterpret po kayo sa social media. Imbis po na mag-post kayo sa social media, magsumbong muna po kayo sa Lord. Imbis na i-post nyo yung kapitbahay nyong nangangaway sa inyo, isumbong nyo sa Lord. Lord, yung kapitbahay ko sobra na, mapanakit na ha. Sa Lord nyo isumbong, Lord, mahirap na po yung kalalagayan ko ngayon. Minsan, pagka nagsalita pa tayo sa Lord, Lord, nakakainis ka na ha. Yung nire-request ko, Lord, hindi mo pa binibigay. Diba ganon? Ibig bang sabihin, nakakainis talaga si Lord. No, naalala ko, Happy Teacher's Day po sa mga guru po natin dito. Segue. Pagka ang mabuting teacher, yan. Pag ang mabuting guro, mabuti po ang Diyos natin eh. Pag ang mabuting guro nagbigay po ng extra trabaho sa kanya pong mga estudyante, no? Halimbawa, itong estudyanteng na to, inutusan niya na ikaw mag-report ka bukas or mag-report ka nitong topic na to. Okay? Bakit niya binibigyan ng extra trabaho po yung estudyante? Okay? Kasi nakikitaan niya po ito ng potensyal. Gusto niya pong i-push pa yung bata para mas lalong gumaling. No? Pag uwi ng bata, nakita niya yung mga classmates niya naglalaro at siya gumagawa ng extra report, maaari niyang sabihin, ang daya-daya naman ng teacher ko. Ang unfair. Diba? Ganun eh. Pero totoo bang unfair yung teacher sa kanya? Hello? Unfair ba talaga yung teacher sa kanya? Hindi niya pa lamang po nakikita yung intention ng teacher niya sa kanya. Na in the long run, makikita niya pa, ay kaya pala ako binigyan ng ganito ng teacher ko kasi darating ang time, marami akong gagawin na madali na para sa akin kasi sinanay na ako ng teacher ko. Diba? Pag yung mga magulang po natin, inuutusan tayo maghugas ng plato. Tapos si kapatid, pa-cellphone lang, pa-chill-chill lang na gano'n. Sasabihin, daya ni nanay. Si Bunso, panay lang ang cellphone, panay anood. Ako, hugas plato. Gano'n, di ba? Pwede niyang isipin yon. Pero pagka dumating yung time, no, Bunso, maghugas ka na ng plato, medyo tumatangkad ka na eh. No? Pag dumating yung time, na makita nung anak niya na kaya pala hindi inuutusan si kapatid, kasi nung pinaghugas one time, basag-basag. No? Pero kaya siya inuutusan, unang-una, kaya ka inuutusan ng nanay mo or ng tatay mo, nakikita niya kasing mas kaya mo. Mas responsible ka, mas kaya mong gampanan. At in the long run, may isip mo na, ay, kahit mag-isa pala ako, kaya ko na magluto, kaya kong maghugas, kaya kong maglaba. No? Pag ikaw na lang mag-isa, pag matanda ka na, ma-appreciate mo, nga, buti na lang, tinuruan ako ng nanay ko mamlansya. No? Hindi ka mahihirapan, para sa iyo yun. So ganun din po ang Lord. Hindi po ibig sabihin na binanggit ni Jeremiah dito na, Lord, you deceive me. Deceiver si Lord. Hindi po ganun. Naglalabas lang po siya ng tunay niyang nararamdaman. Raw honesty with God. Tandaan po natin, sa bawat sinasabi po natin, malaya po tayong magsalita sa Diyos with respect. Hindi ko po tinuturo sa inyo na kung magsalita po kayo, pabalang na lang sa Diyos. Hindi po ganon. No? Ang sinasabi ko po, personal, kung kayo po lumalapit sa Lord, be honest. Huwag po kayong maging plastic sa Diyos. Naiintindihan niya po kayo. Pwede po kayong maglabas ng tunay niyong nararamdaman sa Kanya. Huwag niyo lang ituro sa iba yung style niyo ng pagpipray. No? Yung paglapit sa Lord, yung parang kung kausapin mo si Lord, tropa. Sa'yo yun. No? Sa'yo yun. Huwag mo ituro sa iba. No? Based pa rin tayo sa Bible kung paano tayo lumapit sa Lord. Lumapit tayo na may pagsamba, lumapit tayo na may paggalang, no? Lumapit tayo na may paghingi, no? Pwede. Lumapit tayo na may persistency, no? Lahat 'yon tinuturo pa ng Panginoon sa Bible, okay? Number 2 na dapat po nating maintindihan
sa sitwasyon po ni Jeremiah is recognize the call. Tanggapin po natin yung panawagan po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Tignan po natin to. Basahin ko po yung sa verse 8. Whenever I speak, I cry out. Sa tuwing ako'y nagsasalita, ako yung umiiyak, sabi ni Jeremiah. Proclaiming violence and destruction. Tandaan po natin, sa tuwing nagsasalita si Jeremiah, hindi po siya masaya. Paparusahan sila. Hindi ganun. Every time na siya po ay magpo-proclaim ng prophecy po ng Diyos, umiiyak siya. Bakit? Kasi kababayan niya yun. Pag sila po ay sinakop ng Babylonian at ito po ay nangyari, nandun siya sa loob ng Judah. Wala po siya dun sa labas. Kaya every time na nagsasabi siya ng destruction, ng violence sa bayan ng Judah, alam niya po na damay siya sa magiging sitwasyon ng mga taga-Judah. Kaya umiiyak siya, naaawa din siya dun sa magiging kalalagayan ng mga kababayan niya. Pero still, share niya pa rin yung word of God, hindi siya nagko-compromise, hindi siya nagsusugarcoating na paparusahan kayo ng Lord, pero hindi naman masakit. Konti lang. Walang ganon. Pag sinabi niyang parurusahan kayo ng Lord dahil makasalanan kayo, parurusahan kayo. Itong mangyayari sa inyo, violence, destruction, ganun na sinasabi po ni Jeremiah. Kahit naiiyak siya sa sakit, sinasabi niya pa rin at tinatanggap niya to ng buong kalooban. After niya magsabi sa Lord na, Lord, ang hirap-hirap pero ginagawa niya pa rin po yung pinakamabuti niya. Kasi alam niya na yung pinagagawa sa kanya ng Lord, importante. Yung alam mong meron kang puso sa ginagawa mo na hindi, okay na yan. Pwede na yan. Basta tumugtog yung gitara, enough na yan. You don't even put your heart in worship. You don't even put your heart in reading the Bible. Basta, okay na yan. Nakabasa na ako once a day. Vitamins. Okay na. 1 verse a day keeps the pastors away. Hindi po pwede yun. No? Sa Apple lang yun, sa Apple. Pero sa Bible, hindi. No? So tandaan po natin, tanggapin po natin yung panawagan po ng Diyos. Just as Jeremiah had a unique calling, each of us has a purpose. It may not always be easy. Okay, tandaan po natin. But we must remain faithful to God. Tandaan po natin, ang panawagan po ng Diyos, hindi po madali. Hindi po easy. Okay? Hindi po yan parang, sabi ko nga, teka, padaanin muna natin yung truck. Daan po kayo. Ayan, so tandaan po natin, sabi ko nga, Christianity is not walk in the park. Okay? Ulitin ko ha. Christianity is not walk in the park, but a battle to fight. Isa pa. Christianity is not walk in the park, but a battle to fight. But this is a won battle. Yung pagiging Kristiyano po, hindi yung parang ka lang naglalakad sa park na parang wala kang problema, wala kang kalaban, walang kaaway, no? Wala si Satanas, walang demonyo, wala yung kapitbahay mong chismosa, no? Hindi po ganun yun. Tandaan po natin, this is a battle to fight. You must be always aware. You put your gears, no? Put the word of God in your heart. Okay? Pero po, sa pagsunod po natin, ito po ay panalo na. This is a won battle. Tandaan po natin, kanina po, binanggit ko po dun sa inyo, yung word na rescue. Pag sinabi bang rescue, hindi mo na-experience yung disaster. Halimbawa, ni-rescue ka dahil nalulunod, pero wala ka sa dagat. Nandun ka sa pangpang. Pwede ba yon? Pag sinabing ni-rescue ka sa sunog, wala ka dun sa bahay, nandun ka sa labas. Hindi po. Nandun ka sa senaryo, kaya ka nire-rescue. Hello? Sinabi na po sa kanya ng Panginoon, dun pa lang sa simula, I will rescue you. Kaso lang kasi yung pakiramdam at that time na parang, mahirap, pero sige, carry ko yan. Parang ganon. Na misinterpret po or hindi po fully na-understand ni Jeremiah yung totoo niyang mai-experience sa chapter 2, chapter 3, chapter 4, hanggang chapter 20 at sa mga susunod pang chapter. Nung na-experience siya na, doon po lumabas yung tunay niyang nararamdaman. But it doesn't mean na hindi po siya
tinutulungan at sinasamahan po ng Diyos. Ganon din po sa inyo mga kapatid. It doesn't mean na nakaka-experience tayo ng mga problema, patay ang Diyos. Lahat po tayo dumadaan sa problema. Now, ano po ang magiging susi natin para po dito sa ating pong mga kalalagayan na mahirap? Kalalagayan na tayo po'y nag-i-struggle. Hindi lamang po sa church, but even sa labas at sa family natin. Ano po ba yung susi na pwede po nating makuha na meron si Jeremiah? Number 2, the inextinguishable fire. Yung apoy po na hindi nasusunog. Sabi po sa Jeremiah chapter 20 verse 9, pabasa po sa Tagalog. Jeremiah 20, verse 9, ngunit kung sabihin kong lilimutin ko si Yahweh at di nasasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito, hirap na akong magpigil. Ayun. So yung apoy po na binabanggit ng businessman kanina, ito po yung apoy na nasa loob ng kabuto-butuhan ni Jeremiah. Paano po nagkaroon si Jeremiah nito, mga kapatid? Ano ba to? Pinaghihirapan ba to? Ano ba to? Pinapractice ba to? Or tinuturo ng mga teachers or ng pastor? Tingnan po natin. Sa verse 8 ng chapter 1, ako na lang po babasa. Verse 9 ng chapter 1. Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, now I have put my words in your mouth. Tandaan po natin, sa umpisa pa lamang po, ni-reach out po ng Panginoong Diyos yung bibig ni Jeremiah at inilagay niya po ang salita niya sa bibig ni Jeremiah. The key to this unextinguishable fire na binigay po kay Jeremiah is the Word of God. Ito po, salita po ng Diyos. Huwag na po nating hintayin na isubo pa ng Panginoong Diyos sa atin itong Bible natin kasi ito na po yung kanya pong mga salita. Tandaan po natin, lahat po ng tinawag at Kristiyano, meron pong pag-ibig at pagnanasang binigay po ang banal na Espiritu para po basahin yung ating pong mga Biblia. Hello? Nilalagay po ng Diyos sa puso natin na magkaroon tayo ng eagerness para magbasa ng Biblia. Meron kang pagnanais, pag-ibig, pananabik sa pagsasalita, pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi dito natin siya makikilala. This inextinguishable fire, ito po yung resolve ni Jeremiah kung bakit hindi niya po kayang hindi sabihin yung pinasasabi sa kanya ng Lord. Halos gusto niya nang bitawan yung pagiging propeta niya. Lord, ayoko na. Lord, hindi ko na sasabihin yung pangalan mo. Gulping-gulpi na ako. Hirap na ako. Pero kung babasahin po natin, ang sabi niya, hindi ko pala kayang hindi sabihin. Kasi merong apoy doon sa kanya pong puso na hindi niya po matiis na hindi sabihin. Kasi naglalagablab yung apoy sa loob niya pagka hindi niya sinabi para siyang masusunog. Kaya ganun na lamang po yung resolve ni Jeremiah kahit sobrang hirap ng nararanasan ng bawat isa po. Na nararanasan po ni Jeremiah na marahil, nararanasan po natin mga leaders, mga Christian, mga kapatid. Pero kung meron po kayong inextinguishable fire sa inyo po mga puso, hindi po pwedeng hindi nyo po i-share ang salita po ng Diyos. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo po, no? Na ito pong apoy po na ito, it will affect other people. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi. Naalala ko meron akong isang kapatid sa mananampalataya, aalis kami. Sabi namin sa isa't isa, actually sabi niya sa akin, Ron, pag pumunta tayo dito, wag muna tayo mag-usap ng mga Bible or mga spiritual na bagay ha. Sabi niya ganun. Kasi lagi na tayong nasa church. No? Lagi nating topic about sa Bible. No?
Pag pumunta tayo, pag-usapan naman natin mga ibang bagay, mga tungkol sa mga gusto natin, mga ganon. Sige po. O, alis kami. Habang nag-uusap kami, mamaya-maya, magbabanggit siya na, alam mo, Ron, grabe si Lord, no? Napakabuti talaga, ganito yung nangyari. Tapos maya-maya, akala ko ba wala muna tayong usapang Bible? Ay, o nga pala. Sige, cancel. Kwentuhan na naman kayo. Maya-maya na naman, naglalakad kami. Grabe, no? Grabe dun sa Jeremiah, mga ganun, mga verse na sa Bible, explain naman. Kasi ako naman, sasagot, oo nga, no? Ganun nga, grabe, no? Tapos mapansin namin, Bible na yung pinag-uusapan namin. Kaya, sumatotal, tinuloy na lang namin. Sige na, usap na nga tayo ng ganito. Ito rin naman laging topic natin, hindi, diretso na natin. Kasi po, hindi pwedeng, kung ano po yung nasa puso po ninyo, whatever is in your heart, the mouth speak. Kung ano po yung nasa puso nyo, yung po yung ilalabas nyo. Kung yung puso nyo, puro kasamaan, kabastusan, yun din po talaga ang lalabas kahit anong pigil po ninyo, kahit nasa loob kayo ng church, minsan, na may ginagawa lang kayo, may nalaglag na something, ay putot, pasakalye, kung ano yan. Hindi pwedeng hindi nyo mabibitawan, kasi yun yung nasa heart ninyo eh. No? Bagamat tayo po mga kapatid ay binabago po ng Diyos from glory to glory. Every time na magkakamali tayo, huwag tayong tumulad sa mga taga-Juda na hindi po marunong tumanggap ng pagkakamali. Okay? So number 1 na we have to understand is the inextinguishable fire na nilagay po sa atin ng Lord. No? Hindi po yan pinipilit. No? Nilagay po sa atin yan ng Diyos. Nilagay po sa mga puso natin. Okay? Isa pa po na dapat po nating maintindihan dito po sa binabasa po natin is always trust God's strength. Ayun, nandiyan na pala. Jeremiah's ultimate source of strength was his trust in God. When we rely on God's strength rather than our own, we can persevere through the most challenging circumstances. Doon po sa chapter 1, no? Marahil, kung paano po tayo nagpabalik-balik sa chapter 20, pabalik sa chapter 1, marahil ganito rin po ang ginagawa ni Jeremiah. Marahil. Ano po? Binabalikan niya po yung pangako ng Panginoon po sa kanya. Binabalikan niya. Every time na we fall, every time na nawawala tayo sa paglilingkod, every time na tayo po ay bumabagsak, nawawala, okay, ng pagtitiwala sa Diyos at nakakakita po tayo na tayo yung makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa loob ng church. No? Noon, nung mga batang 90s, lagi namin sinasabi, ayoko dyan sa church, masusunog ako dyan. No? Yan yung mga common terms na binabanggit namin noon. Pero hindi po kapatid, the more that you are sinning, the more you go to church. Kasi kung sa labas ka, walang magsasabi sa iyo dyan na kapatid, magbago ka na. Walang mga kapatiran, walang magpapaalala sa iyo, magre-rebuke sa iyo kung ano po yung kinalalagyan mo ngayon. Pero pag nasa loob ka ng church, may magpapaalala sa iyo, if God speaks to you, you will understand. Tandaan po natin, kapag tayo ay bumabagsak, always go back to God's strength. Balik tayo sa kalakasan ng Diyos. Tandaan po natin, sabi po sa kanya doon, huwag kang matakot. Ako ay kasama mo at ililigtas kita, sabi ng Diyos. Always go back to the promises of God. Trust the Lord. Trust God with all your heart, with all your soul. Hello? Nandyan pa po ba kayo? Naiintindihan niyo po ba? Ha? Paalala po mga kapatid, darating at darating talaga sa ating lahat na tayo makaka-experience ng napakaraming problema. Pero without reading the Word of God, without the heart to read the Word of God, saan ka huhugot ng lakas? Saan ka huhugot ng mga pangako? Pangako nung kaibigan mo, ni best friend? Kapit po tayo sa salita po ng Diyos. Mga kapatid, paulit-ulit na po ito every Sunday. Pinapaalala po ng ating mga leader, ng ating po mga teachers, ng ating po mga taga-preach na always read our Bible. But seemingly, hindi ko po nilalahat, no? Pati po si Kuya Ron, paalala, na matuto tayong mag-seek sa Lord, na Lord, tulungan niyo po akong magkaroon ng pananabik po sa inyo pong mga salita. Kasi kung sarili niyo lang, pipilitin niyo yung sarili niyo magbasa, no? Na wala dun yung motivation ng Lord,
hindi nyo kakayanin, tatama rin talaga kayo. Lagi nyo tatandaan, God give us the perseverance, no? Para po magpatuloy sa paglilingkod. Kaya kapatid, first and foremost, I congratulate every one of us na nandito po sa Lord, nandito po sa church para po mag-spend ng time. Dapat naglalaban na lang kayo sa bahay, dapat naglilinis, dapat naglalaro at nanonood ng TV sa loob ng bahay. Ba't nag-i-spend kayo sa loob ng church kahit wala pong aircon? Bakit? 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 Hindi dahil po sa sarili nyo pong lakas, nandyan po kayo ngayon. Hindi po. Hindi po aksidente, nandyan po tayong lahat. At nakikipagkwentuhan sa mga katabi natin. Hindi po aksidente yan. Nandyan po kayo simply because God send you here to church to hear the Word of God. Hello? Hindi po aksidente, nandyan po kayo mga kapatid. Mahal po kayo ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos. Kahit na yung isang word lang na maalala nyo po kay Jeremiah, bibit-bitin nyo po ito habang buhay, papaalala po sa inyo ng banal na Espiritu. Naalala mo yon? Sabi dun sa chapter 1 ng Jeremiah, nasasamahan ka ng Diyos at kapag ikaw ay nakaka-experience ng kahirapan, ililigtas ka niya. Diba? Diba nilagay nga ng Lord kay Jeremiah yung kanyang mga salita? O tayo dun sa binigay sa atin ng Lord ng mga salita niya, na babasahin natin, diba? Nilalagay niya sa mga puso natin. No, darating ang time, sabi po ng Lord, yung kanya pong mga salita, wala na po sa papel. Nasaan na? Nasa puso na po nating mga Kristiyano. Napakasarap ng ganun, ano? Lalo na sa mga hirap mag-memorize, may Holy Spirit na nagpapaalala po sa atin. No? Huwag nyo tanong sa akin kung saang version, mga kapatid, pero alam ko, nasa Bible yon. Hirap ako mag-memorize ng chapter eh. No? Pero alam ko, sinabi ng Lord, darating ang panahon na hindi na sa papel isusulat ang aking mga salita kung hindi sa puso na nananampalataya sa akin. Di ba ang sarap nun? May magpapaalala po sa'yo pag dumadaan ka ng problema na yung nabasa mo nun, na nilagay na sa heart mo, papaalala ng Holy Spirit. Sabi ng Holy Spirit, kaya mo yan, kapit lang. Hindi ka niya pababayaan ng Lord. Bagamat niraranasan mo to, sasamahan ka ng Lord. Diba? Minsan gagamit pa ng instrumento para paalala sa'yo yung word na nabasa mo noon. And you will say, oo nga, totoo nga. Magiging kalakasan natin yun, no? Okay. I want to end with this. Medyo mahaba po yung ating pong conclusion. Medyo mahaba. Nag-enjoy po ba kayo sa salita ng Diyos? Bilis ng oras pag nag-enjoy, no? Faithful servants of God will face challenges in their life. Okay? Hindi ko po isusugarcoat, ha, mga kapatid. Hindi po madali maglingkod sa Lord. Ang paglilingkod po sa Lord, hindi po yan puro saya. Bagamat masaya po maglingkod sa Lord. Do you agree? Masaya po maglingkod sa Lord. Masaya po maglingkod. Pero hindi po madali. Okay? Tandaan po natin, even the faithful servants of God experience problem. Si Job. Si Job ba nung na-experience siya po yung mga problema na to, napanood niya lang ba yung mangyayari sa kanya? Napanood niya lang. Napanood niya lang na mamamatay yung mga anak niya, yung asawa niya. Napanood niya lang. Yung nagkasakit siya, vision lang ba? Hindi, nandun siya. Na-experience niya yung sakit. Maging siya umiyak sa Lord. Pero at the end of the chapter, in-explain po sa kanya ng Lord, wala, sinabi niya lang, you are marvelous, Lord. Pinakita sa kanya yung kalangitan. Napapuri na lang siya eh. Diba? Si Daniel, nung siya po ay papakain sa mga leon, nasaan siya? Sa labas ng cage. Nasa labas siya ng pen. Na? Nung niligtas siya ng Panginoon, nung nirescue siya ng Panginoon sa mga leon, kasama niya yung mga leon, mga kapatid. Nandun siya sa gitna. Nung nirescue siya ng Lord. Ito mahirap. Nung nasunog si Shadrach, Meshach at Abednego, nasaan siya? Parang tongue twister to eh. No? Shadrach, Meshach at Abednego. Oh, nga, kaya niyo yan. No? Nung nasunog sila, nasaan sila? Nasa labas sila ng pugon? Nakikita lang, nasusunog. Oh. Ang galing. Hindi, nandun sila.
They even sing. Habang sila po ay nandun sa gitna ng apoy. Hindi naman nila alam na kung paanong way sila ililigtas ng Lord, pero they are inside the fire. Hello? Si Paul, nung nakulong, nasa labas siya ng kulungan? Nakulong nga eh. Nasa loob yun. No? In-prison siya. Hindi po madali yun. Stephen, nung pinlay natin, nung binato siya, di ba? Nangyari, namatay. No? Pero hindi ka parusahan yun. Tandaan po natin, ang kamatayan po, hindi po yan parusa. No? Sabi nga ni Paul, kung mamatay ako, di praise God. Makasama ko na siya. No? Hindi ko na mararanasan yung sakit, problema. Pero kung hindi pa, makapaglingkod pa ako. Tandaan po natin, death is not a punishment. Hindi po yan kabayaran. Hindi po yan kaparusahan. Okay? Kung tayo po ay tunay na nananampalataya sa Diyos, hindi po tayo matatakot sa kamatayan. Hello? Hello? Number 2 po, na dapat po nating makita po at mabalikan, the Word of God will give us perseverance to face adversity. Okay? Tayo po, no? At kung tayo po ay pinili po ng Diyos, tutulungan niya po tayo, bibigyan niya po tayo ng perseverance to continue. No? Hindi ka mananatiling bagsak, aahon ka, babangon ka. No? Darating at time, mga kapatid, no? Sa ating lahat, darating yung time na parang ayaw mo na maglingkod. Ayaw mo na magpatuloy, ayaw mo nang magsimba. At ayaw mo na ring marinig ang salita ng Diyos. No? Kung totoong sinamahan ka ng Diyos at inappoint ka ng Diyos, perseverance to eternal salvation, hindi pwedeng hindi ka babalik sa Kanya. Kaya we cannot judge other people, no? Na hindi natin nakikitaan ng motivation at hindi natin nakikita sa church, ay wala, hindi siya Kristiyano, hindi siya ligtas. No. May panahon para sa kanila, mga kapatid. We are not here to judge them, but to pray for them. No? Na gumamit ang Lord ng kanya pong mga salita para maibalik po si kapatid. No? Gumagamit po ang Panginoon ng ways para po tayo ay mag-persevere, bumalik po sa kanya pong plano or eternal plan. Hello? Perseverance. Number 3, God's truth will always prevail. No? Lagi pong mangyayari kung ano po yung plano ng Lord. Ang tanong, kasama ka kaya sa plano ng Lord? Meron ka bang heart na hanapin siya? Meron ka bang puso na sambahin siya? Bakit po ba kayo nandito sa church ngayon? Naalala ko nung panahon po namin, uso yung simban tabi. Ano yung simban tabi? Yung nandun ka lang sa tabi-tabi habang may ginagawa dyan, simban tabi, nasa tabi-tabi lang. No, I praise God. No. Nung mamulat ako sa tunay na paglilingkod at nakita ko po yung katulad ng ganito, nawala, I hope, no, by heart. Kasi physically looking at you guys, nandiyan kayo nakikinig, no? Walang nasa tabi-tabi para wala nasa karinderya, wala kasing karinderya dito eh. Wala sa karinderya, nagpipreach yung teacher, nandun sa karinderya kumakain kasi nagugutom na, no? Kayo ngayon lahat nakikinig, nakaupo. I don't know your heart kung nasaan ngayon, but I see physically na wala kayo sa simban tabi. I appreciate God na dinala niya po ako, personally, sa church na makita yung tunay na paglilingkod, no? Na hindi lang basta makapagpunta ng church para lang makita si crush, no? Wala sa church para lang maglabas ng magsayang ng oras, no? Wala sa church, no? Para lang maghanap ng ano kayang makukuha ko sa church ngayon. Ano kaya yung ibibigay sa akin ni pastora pag-uwi, no? Ano kayang mga mabe-benefit ko sa church? But bagkos pag pupunta tayo sa church, may kita po natin ano kayang maiaambag ko sa church, no? Mapapurihan ko kaya si Lord? Mabigay ko kaya yung pinakamabuti ko sa kanya instead of receiving, no? Ikaw na yung nagbibigay, ikaw yung gumagawa, ikaw yung nagpupuri. Kahit pangit yung tugtugan, kaya mong manahimik at magpuri ng sarili mo.
Kahit pangit yung preaching ni Kuya Ron, no? Gumagawa ka ng paraan para ma-enjoy, kunin yung mga dapat kunin. Kasi lagi po nating tatandaan, ang plano po ng Diyos ay laging mangyayari at mangyayari. Amen? And lastly, ito po, pinakahuli po. Si Jeremiah po ay wala po sa panahon po natin ngayon. Okay? Ang kanya pong audience ay ang kanya pong bayan ng Judah. Okay? Yung mensahe po para sa mga taga-Judah. Yung propesiya po na binibigay po ng Diyos para po sa mga taga-Judah. Kasi po, yung mga Judah ay mga makasalanan. Hello? Yung mga taga-Judah po, mga sinful people. Sabi ng Panginoon, ano ba naman tong mga batang ito? Patuloy na nagkakasala. Pero think of it. It doesn't mean na pag sinabi niyang nasasaktan siya, hindi na siya Diyos. Pag nasasaktan siya, hindi nawawala ang pagka-Diyos niya, mga kapatid. Pinapakita niya lang po na ang Diyos may emosyon. Nalulungkot siya, nakikita niya yung kalalagayan natin. Kasi banal siyang Diyos. Banal siyang Diyos, mga kapatid. Tapos, mga kapatid, ito para sa mga taga-Juda po itong mga salita. Pero hanggang ngayon, nagbe-benefit po tayo. Dahil sa kanya po mga salita. Paalala po ni Jeremiah po sa bawat isa po sa atin. Kung nandito po si Jeremiah, sasabihan po kayo, you continue on sinning. Nagpapatuloy pa rin kayo sa kasalanan nyo. Ang tanong, makikinig ba kayo sa kanya? Makikinig ba kayo sa panawagan ng Diyos, ng Panginoong Hesus, na namatay para po sa bawat isa po sa atin, na tayo po ay tinubos sa ating po mga kasalanan. Pero patuloy pa rin po kayong nagkakasala. Patuloy pa rin pong si Kuya Ron nagkakasala. Tago ng mga kasalanan, God is asking you to repent. Alam niyo kung bakit? Because time will come. Time will come. God will go back here to judge every one of us. Same goes to them. Alam niyo mga kapatid, nung sila po ay sinakop ng mga Babylonian, naalala po nila lahat ng mga sinabi ni Jeremiah na pinaalalahanan sila na sila ay makasalanan. Pero ang ginawa nila, pinagtawanan nila si Jeremiah. Sinaktan nila si Jeremiah, lingkod ng Diyos. Kapatid, ngayon kayo tumawa, pinapaalala sa inyo ng Diyos, makasalanan tayong lahat. Subukan yung tumawa. Subukan yung hindi tanggapin. At umuwi sa bahay para umiyak at para sabihin, Lord, makasalanan si Kuya Ron. Makasalanan ako. It's not bad to ask for repentance, mga kapatid. It is a gift from God. It is a gift from the Holy Spirit to see that you're a sinner. Kasi naalala nyo, tayo mga bingi, bulag, nung hindi pa tayo kinakatagpo ng Diyos. Hindi ko alam kung paano nangungusap sa inyo ang banal na Espiritu sa oras pong ito. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. May kanya-kanya po tayong tagpo sa Lord. Kanya-kanya po tayong tagpo. But me, Jesus Christ. I need Jesus Christ. So I hope and pray pag-uwi po natin sa bahay, or even now, naiisip nyo na po kung gaano po tayo makasalanan at hindi po nalulugod ang Diyos po sa atin sa mga ginagawa po natin. And always seek for the presence of the Lord. Huwag po tayong manatili na hindi po natin nahanap yung Spirit
Spirit po ng Diyos na hindi po tayo nananabik sa Kanya. Hindi porket bata kayo, no? Hindi porket matanda na tayo sa pananampalataya, hindi na po tayo maghahanap ng presensya po ng Panginoon. Actually, nami-miss ko ang presensya ng Lord, no? Salamat po sa inyo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong mga salita na namutawi po, Panginoon, sa inyo pong banal na kasulatan, Panginoon Lord God. Salamat po sa bawat isa po na nandito, nakapakinig po ng inyo pong mga salita. Higit po kayo nakakalam ng kanila pong mga kalalagayan, higit po sa kalalagayan po ni Kuya Ron, ni Pastora Jane, ni Pastor Mar, Panginoon Lord God, ni na Kuya Paul, ni na Kuya Kent at Kuya Michael, Panginoon, na mga elders and deacons, Panginoon, sa church po na ito. Higit sa mga kapatid po namin, Panginoon, na nandirito, Panginoon, nakaisa po namin, na hindi po aksidente, nandyan po ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Dadidako niyo po kami, Panginoon, para makapakinig po ng inyo pong mga salita, Panginoon, Lord God. Hindi po aksidente, Panginoon, na naparinig niyo po sa amin na kami po ay makasalanan at kailangan po namin ng Diyos na tagapagligtas. Salamat, Panginoon Lord, dahil kayo po'y namatay para sa akin, Panginoon Lord God. It is personal. Salamat, Panginoon, at kayo po'y nabuhay ng muli, Panginoon Lord God, para tubusin po ang aking pong kasalanan. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po akong bigyan ng perseverance to continue this journey, Panginoon. Without you, I cannot. Without you, I cannot, Panginoon Lord God. Lord, anuman, Panginoon, ang aming pong kalalagayan sa oras pong ito, Lord God. Alam niyo po, Panginoon, ang aming pong mga hinaing, Panginoon. Pero bigyan niyo po kami ng apoy, Panginoon, sa aming pong mga puso, Panginoon, na hindi po kakayanin, Panginoon, na hindi po maibahagi ang inyo pong mga salita, Lord God. At masabi, Panginoon, na kayo po ay Diyos. Kayo po ay Diyos, Panginoon Lord. Kayo po ay Diyos. Salamat po ng marami, Panginoon Lord God. Kayo lamang po ang mataas at madakila sa oras pong ito, Panginoon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen and Amen. So, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa kanya pong mga salita. At nawa ay patuloy po tayong mag-aral ng kanyang mga salita. Maging sa ating pong pag-uwi ay patuloy na i-meditate po natin yung salita ng Diyos at na ipahayag po sa oras nito sa pamamagitan po ni Kuya Ron. So, salamat po sa Panginoon sa buhay po ni Kuya Ron at salamat po sa Panginoon sa kanyang mga salita. At yon, minsan pa po ay good morning po sa bawat isa. Patingin po ng inyo pong mga ngiti. Ayan, salamat po sa Lord at muli po namin kayong nakasama at muli po tayo ay sama-sama nagpupuri sa ating Diyos na banal at dakila. So, hello rin po sa mga kasama po natin sa Zoom and sa FB Live na naka-tune in. Salamat po sa Panginoon dahil tunay pong hindi hadlang ang distansya para hindi po tayo sama-samang magpuri sa ating Diyos at makapakinig ng kanyang mga salita. So, welcome po sa ating mga kapatid sa FB Live. Hindi man po namin kayo maisa-isa ay nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa inyo at sa mga kapatid po natin sa Zoom. Hello po kay Pastor Mar, nasa Oman po, kay Sister Marie, sa Oman rin po, at ganun din po kay Sister Lina from GWM Oman rin po. Hello rin po sa ating pong kapatid po na si Sister Rica Joy, Ate Kaislyn, mga kapatid po natin sa Pangasinan, sila Ate Jack, sila Nanay Saling and Tatay John Ray, baging sila Kuya Kenneth and si Ate Tin. Hello rin po kala Tita Tanet and Tita Dad sa Cubao naman po. So, hello po sa mga kapatid po natin. At nawa ay patuloy po namin kayong makasama sa gawain po ng ating Diyos. At maging sa mga kapatid po natin dito sa face-to-face, hindi ko man po banggit ng isa-isa sa inyo, ay welcome po sa gawain ng ating Diyos. At wini-welcome rin po natin ang ating pong mga kapatid sa ating pong iglesia, si Brother Renato Sardenia and Sister Cristel Lineses. Welcome po sa
gawain po na ating Panginoon. At kami po ay nagagalak na muli po kayong makasama. At syempre si Joshua Sardenia na muli ay nakasama natin. Isang kagalakan na muling makasama po namin kayo sa gawain na ating Panginoon. So ayun, hello po and nawa hindi po ito ang last but first pero hindi yung last yon. Salamat po sa ating Lord. At next po sa ating mga announcement ay ang Sunday worship service. Ito po ay sa ganap na 10 a.m. every Sunday via Facebook and via Zoom and face-to-face po sa ating pong, dito po sa local, sa church po natin sa Palmera. And ayun po, ang link ay sinesend po sa ating GC. Bagamat yung link naman po natin ay same lang throughout po ng ating worship service. Pero for us to be reminded, sinesend po siya sa ating GC. So, kiklik nyo na lang po yun, tapos makaka-join na po kayo. Sa Facebook Live naman po, we encourage everyone na mag-follow po or mag-like sa ating pong page. Para po ma-notify po kayo every time meron po tayong live, na meron po tayong worship service na naka-live. So, ayun po. At next po ay ang mga nasa program po para sa next Sunday. So, ayun po. Basahin na lang po natin at tingnan yung mga nasa program po for next Sunday. At ang reason po bakit pinopost siya is for us to be informed ng mas maaga po. At ma-inform nyo rin po yung ating pong secretary and program if ever di po kayo available sa Sunday. So, nawa po makapag-inform po kayo on or before Friday para magawan po agad na paraan if ever hindi po kayo pwede on that day. So, ayun po. At ang next po sa ating announcement ay ang Children's Sunday School. Ito po ay every Sunday. Nag-back to school na po ang mga kids starting ng Sunday. So, ito po ay 2 p.m. At sa mga magulang po dyan na gusto nyo pong ipa-attend yung mga kids nyo, pwede po kayo mag-coordinate po kay Sister Hannah, kay Teacher Hannah, or sa akin po. Or pwede rin po kay Ate Jonah dun po sa mga bata natin dun sa Pangasinan. And next po sa ating announcement ay ang prayer meeting po natin ay nagaganap every Wednesday at wala po tayong face-to-face pero via Zoom po natin ito po nagaganap at ang mag-exhort po ay si Sister Leslie Gonzalez. Ang naka-assign po sa program ay sinesend po sa ating GC. Kaya nawa ay hindi po nakamute yung GC natin para po ma-inform din tayo kung tayo man po yung gagamitin. So, ayun, meron rin po pala tayong GC. So, sa mga wala pa po sa GC, makipag-ugnayan po sa ating pong mga deacons or elders or kay ating pong pastor or pastora para po ma-add po tayo doon. Tapos next po ay ating pong youth fellowship ay ginaganap every Sunday at 1 p.m. via Zoom and via face-to-face. So, ayun po, meron rin pong GC ang mga youth. Sa mga wala po dun sa GC ay makipag-ugnayan po kay Kuya Ron or kay Kuya Paul po. So, ayun. Mamaya po, meron po tayong gawain. And every third Sunday of the month ay ginaganap yung General Youth Fellowship po. So, next po. Ito naman po yung mga gawain po natin dun po sa Oman. So dahil po malayo po sila sa atin, nakaka-join po tayo sa kanila via Zoom. So ang ating po prayer meeting po doon ay nagaganap every Monday at 1 a.m. po sa atin, pero sa kanila Sunday pa lang po ng 9 p.m. So ayun, pero ang nilagay na po natin dyan, lahat po yan Philippine time para at least di na po tayo mag +4. So, and every Wednesday naman po at 1 a.m. sa atin, ang Bible study po natin doon. At every Friday at 2 p.m. ang worship service po natin doon. Yung worship service po ay via Facebook Live po tayo doon nakaka-join. Tapos yung prayer meeting and Bible study ay via Zoom naman po. So, yung link rin po ay sinesend sa GC, pero same naman po yung link din every meron. Ayun po, nare-remind lang din po tayo kaya sinesend yung link. Sa mga hindi po nakakakuha ng link, pwede nyo pong i-message yung ating pong Pastor Mar or si Pastor Jane po. So, ayun, ang next po ay meron pa ba? So, before po tayo sa financial report, meron pong natapos na po yung inductive Bible study
nung nakaraan. Salamat po sa ating Panginoon. Sige po, palakpakan po at natin Diyos sa ating pong mga kapatid na nagsipagtapos. At salamat sa Lord sa sigasig at tiyaga na ating pong pastora sa pagtuturo at maging sa mga kapatid po natin na nagtiyaga rin na maghintay hanggang alas 4 para po mag-aral at mag-take rin ng quiz kasi nag-exam rin po sila. And yan, salamat sa Lord sa karunungan ang pinagkaloob sa kanila at nawa ay magamit po ito para sa kapurihan ng ating Panginoon. So, syempre, hindi po natatapos doon ang pagtuturo. Meron po uli. Second sem na raw po. Sa mga gustong mag-send po ng applications or mag-enroll, open na po ang ating enrollment until further notice. So, start na po on next Sunday ang klase. So, ang enrollment ay until Saturday ng 11:59 p.m. So, pre-enrollment daw pala. So, kung sino yung interesado, huwag niyo na pong isipin ang inyong pong pambayad sa tuition dahil libre po ito. So, start na po ito sa next Sunday at ito po ay hermeneutics o 3 p.m. tama. 3 p.m. po siya every Sunday. Every Sunday. Dati kasi ang klase po nila ay twice a month lang. Pero ngayon ay every Sunday na. So, ayan, mag-enroll na po kayo at inaanyahan po ang bawat isa na mag-aral. Ito po ay para sa kalalago rin natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos at syempre sa kalalago na iglesia natin, Panginoon, for His glory. So, ayun po, makipag-ugnayan lang po kayo sa ating pong Pastora Jane at nawa ay marami-rami po ang maging estudyante po niya sa SEM po na ito. So, ayun, salamat sa Lord. May next pa po ba? Financial report? So, ang ating pong financial report as of October 7 ay 2,485. Salamat po sa ating Panginoon at patuloy na nagpapasalamat po ang Iglesia po ng Church sa bawat isang ginagamit ng Panginoon para po pagpalain ng kanyang iglesia. So, salamat po sa ating Lord. At ayun po, ating pong birthday celebrants, October 8 to October 14, 2023. October 10 po ay si Ate Tet Frias. Ito po ay kapatid po natin sa Oman. At October 11 naman din po ay si Sister Joy Ongkay, mga kapatid po natin sila sa Oman. At October 13 po ay si Livon Niel Malaay, kapatid po natin sa Batasan. So, hindi po familiar sa inyo yung mga names nila, pero mga kapatid po natin sila na nasa iba't iba pong lugar. So, marami po tayong ka-LDR. Pero salamat sa Lord kasi hindi yung distance yung nakakapagpahiwalay po sa atin. And yun sa online po natin sila nakakasama, yung iba sa Zoom, yung iba sa Facebook Live. So, happy birthday po kay Ate Tet, kay Ate Joy, and kay Livoniel Malaay. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at nawa ay patuloy na pagpalain po ng Diyos ang buhay ng bawat isa at magamit para sa kanyang kapurihan. Okay po, tayo po ay manalangin para po sa pagkakaloob. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Dakilain ka. Panginoon, patuloy po namin na ina-acknowledge, O God, na sa pagbibigay, sa gawain ng pagbibigay na ito, na Ikaw, Panginoon, ang may hawak ng lahat ng aming tinatangkilik. Sa inyo, Panginoon, nagmumula ang lahat ng bagay na amin po natatanggap. Salamat, Panginoon, sa isang linggong biyaya na patuloy po namin naranasan mula sa inyo. Sa bawat aspeto ng amin pong mga buhay ay hindi ka, Panginoon, nagkulang sa amin. Kaya, Panginoon, sa pagkakataon na ito, hindi man, Panginoon, namin, Panginoon, kayang tumbasan lahat ng pagpapala na niyo pong ipinagkaloob sa amin. Ngunit, O Diyos, patuloy mong hawakan ang amin pong mga puso nang sa gayon magkaroon po ng kagalakan sa amin pong pagbibigay sa inyo. Sa amin pong pagkakaloob na hindi po napipilitan, kundi ito, Panginoon, ay maging anyo ng aming pong pagsamba sa inyo. Patuloy na kayo nga po ang siyang magbasbas sa bawat anak mo na magkakaloob sa kanila, Panginoon, na mga trabaho, mga pag-aaral, at sa kanila, Panginoon, mga negosyo, Panginoon.
ay kayo nga po ang siyang mag-bless pa ng sa gayon magamit niyo po Panginoon ang mga bagay na ito upang ma-provide ng pangangailangan nila, ng kanilang pong mga pamilya, at gayon din Panginoon ng inyong pong iglesia. Sa mga hindi Panginoon makapagbibigay, ay kayo rin Panginoon ang bahala magpala sa kanila na Panginoon sa susunod na gawain ng pagbibigay ay sila rin Panginoon ay makibahagi. Maraming salamat Panginoon maging sa anak mo na siyang hahawak ng yaman na ito, nawa magamit lamang Panginoon sa ikalalago ng inyong iglesia, sa ikatataguyod Panginoon ng inyong kaharian. Patuloy niyo po Panginoon siyang bigyan ng malakas na pangangatawan, ng spiritual na buhay, nang sa gayon hindi po siya Panginoon magapi ng anumang pong gawa ng kaaway. Maraming salamat po o Diyos, patuloy na sa isang linggo nakaharapin pa namin. Alam namin na ang aming pangangailangan ay nagmumula sa inyo at alam namin Panginoon sa bawat aspeto ng aming pong mga buhay ay gamitin mo kami upang maging pagpapala rin sa iba. Maraming salamat Panginoon, purihin ka, dakilain ka, pasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Though the nations rage, kingdoms rise and fall, there is still one King reigning over all. So I will not fear, for this truth remains. For my God is the Ancient of Days. None above Him, none before Him, all of time in His hands. For His throne it shall remain and never stand. All the power, all the glory, I will trust in His name. For my God is the Ancient of Days. Though the dread of night overwhelms my soul, He is here with me. I am not alone. Oh, His love is sure, and He knows my name. For my God is the Ancient of Days. None above Him, none before Him, all of time in His hands. For His throne it shall remain and never stand. All the power, all the glory, I will trust in His name. For my God is the Ancient of Days. So I may not see what the future brings, I will watch and wait for the Savior King. Then my joy comes
standing face to face in the presence of the Ancient of Days. None above him, none before him, all the time in his hands. For his throne it shall remain and ever stand. All the power, all the glory, I will trust in his name. For my God is the Ancient of Days. For my God is the Ancient of Days. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito dahil alam namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na sumama sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na pumapagitna sa bawat isa sa amin, O God. Lord, thank you sa pagsama mo, Panginoon, sa anak mong ginamit sa umagang ito. Patuloy nga, Lord God, na i-bless mo pa siya, Panginoon, mightily, O God, para po patuloy mo siya, Panginoon, na magamit sa iyong ubasan, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mong patuloy na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Tuloy nga, Lord God, na hindi lamang po namin ito narinig, kundi, Panginoon, tumimo na nga po ito sa aming mga puso, O God. At tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na maipamuhay ito, O God. Maraming salamat, Panginoon. Ganun din, Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang mga anak mong magdiriwang, Panginoon, ng birthday sa mga nabanggit na dates, O God. Patuloy nga, Lord God, na Ikaw, Panginoon, ang patuloy na sumama sa kanila. Ikaw din, Panginoon, ang nakakaalam ng mga silent prayers, Panginoon, ng bawat isa sa kanila. At tunay, Panginoon, na naniniwala at titiwala kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na magkakaloob nito, Panginoon, sa kanila, O God, in your perfect time, O God. Ganon din, Panginoon, sa pagkain na nakahain, O God. Patuloy nga na Ikaw ang Diyos na mag-bless nito. Patuloy na Ikaw ng Diyos na nagbibigay, Panginoon, sa amin ng pagsasalusaluhan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pansamantala naming paghihiwalay. Ikaw ang Diyos na sumama sa bawat isa sa amin hanggang sa makarating kami ng ligtas, Panginoon, sa aming mga pansamantalang tahanan. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo po namin ibinabalik ang walang hanggang papuri, pagsamba, pagdakila sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Awitin po natin ang benediction song. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy, to the only God, our Savior, to Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Pili natin tanggapin ang basbas ng ating Panginoong Hesus. Naway patuloy tayong pagpalain at gabayan ng ating Diyos, patuloy na pagtibayin sa ating pananampalataya, at patuloy na maging tapat sa tungkuling ibinigay ng Diyos sa atin at ibahagi ang kanyang salita.
Tanggapin natin ang basbas ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Kumayo tayong payapa mga kapatid. Tapos na po ang gawain ng Diyos at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Happy and blessed Sunday to everyone. Magandang umaga sa inyo. God bless. Ay, Pangasinan, may magandang umaga sa inyo. Regards kay Tonet, ay Ilay, Ate Marie, sino pa na dyan? Si Jack, no? Si Sarah, si Linely, Pangasinan, magandang umaga sa inyo. Hi Jack, good morning sa inyo. Nanay Saling, kumusta kayo dyan? At dyan sa ating face-to-face, maraming salamat sa inyo. God bless. Hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. With our bass, John Acevedo. Tunay na katapatan, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Tunay na katapatan. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari,
Diyos, ikaw lamang, wala nang iba sa buhay ko. Ang pag-ibig mo kailan may di nababago. Karapat dapat kang tumanggap. Ikaw lamang, wala nang iba sa buhay ko. Ang pag-ibig mo kailan may di nababago. Karapat dapat kang tumanggap. Karapat dapat kang tumanggap ng papuri, luwalhati. O aming Diyos na may likha ng lahat, pagsamba sa'yo, Ama, ihahayag, itataas hanggang wakas. Diyos, ikaw lamang, wala nang iba sa buhay ko. Ang pag-ibig mo kailan may di nababago. Karapat dapat kang tumanggap. Karapat dapat kang tumanggap. Mapapuri, luwalhati. O aming Diyos na may likha ng lahat, pagsamba sa'yo, Ama, ihahayag, itataas hanggang wakas. Karapat dapat kang tumanggap. Karapat dapat kang tumanggap. Karapat dapat kang tumanggap. Karapat dapat kang tumanggap. Napapuri, luwalhati. O aming Diyos na may likha ng lahat, sa'yo, Ama, ihahayag, itataas hanggang wakas. Napapuri, luwalhati. O aming Diyos na may likha ng lahat, pagsamba sa'yo, Ama, ihahayag, itataas hanggang wakas. Ihahayag, itataas hanggang wakas. Ihahayag, itataas hanggang wakas. Magpapuri.
Papuri kay Yahweh tsaka yun. Nagko-chords yan, makakalimutin ako ng chords eh.